so much, Lord Jesus. Lord God, we give everything to you, Lord God. We surrender everything, Lord Jesus. Lord, we are yours, Lord God. And you are ours, Lord God. Thank you, Jesus, Lord. Yours is all the glory, Lord. All the praises and honor, Lord Jesus. And all of your children will say, Amen. Tayo po ay manatili sa diwa ng pagsamba. Nais ko lang na magbigay ng konting salita sa ating pong gagawin. Kaming iba sa inyo ay nagtatakot every time na tayo ay nagtipon-tipon. Nagdiriwa ng araw ng Diyos ay isasalo-salo tayo lang sa tinapay at sa tupa ng Panginoon. Hallelujah. Sabi po ng Panginoon na as often as we gather, ay huwag nating kalitaan na ipagdiwang ang bagay na ito sapagkat ito ay napaka-importante sa ating Panginoon upang ipaalala sa ating ang dakilang ginawa ng ating Panginoon, ang kanyang final sacrifice. Bakit po niya pinapaalala? Lagi sa tuwing tayo ay tipon, ay lagi nating alalahanin ito. Unang-una ang tao ay makakalimutin. Pangalawa, nais ng Diyos ng ating Panginoon Jesus na pag tayo marap sa Kanya ay wala po tayong guilt. Hindi po tayo nagkakaroon po ng pakiramdam na ikaw ay nanliliit sa Kanya. Binigyan tayo ng kalayaan na lumapit sa Kanya may ginawa. Upang sa harap niya ay makita natin ang ating sarili kung paano tayo nilinis ng Panginoon. Amen. Kung paano tayo pinalaya ng Panginoon sa ating pagkakakulong sa kamandag ng kasalanan. At sa lahat ng kapangyarihan ng Diablo, tayo ay pinakawalan. Nais ng Diyos na ipaalala sa atin ito. Hindi lang dahil gusto niya i-remember siya in a way, but to remember Him that He did this thing because He loved us so much. Na ayaw niya tayo manatiling bihag ng kasalanan, bihag ng mga gawain hindi maganda. At pinalala ng Diyos sa atin na nasa atin na ang kapangyarihan upang tapakan ang gawain ng Diablo. Na tayo ay kasama ng ating Panginoon na nakaupo in the heavenly places. Sa kanyang trono, we are seated with Him. Sabi mo sa Bible, gusto ipaalala ni Lord kung sino tayo sa Kanya. Sa kung tayo lalang dito, haharap, yung mga bagay na yan dapat nating alalahanin. When we remember Jesus, we remember what He has done for us. Nung siya napunta sa krus, ito ang produkto ng kamatayan niya sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay. Amen. Hallelujah. Kung kaya sa ating po
pagsalo-salo, ay alalahanin natin ito. Bigyan natin ng halaga, bigyan natin ng kaukulang halaga yung gagawin natin, yung ibigay natin yung reverence natin sa Kanya. Sapagkat ito ay banal, ang ating gagawin ay banal sa Kanyang presensya. Amen. Hallelujah. Ang tinapay ay simbolo ng katawan ni Kristo na siya ipinayubay sa krus ng Kalbaryo. Yung kanyang katawan na siya umako lahat ng pasakit, lahat ng sugat, lahat ng buko, kapasak, inako niya lahat. Ang pagkapako sa kanyang mga kamay at sa kanyang mga paa at yung pagtusok sa kanyang tagiliran. Ang kanyang katawan ay naluray-luray sa paghagupit sa kanya. At sa ating pong pag-partake ng tinapay, ay alalahanin natin po yun. Kasi sabi ni Lord, this is my body. And when we partake of the bread, we are reminded that we are one with Him. Amen. Hindi lang yan. Pagka lahat tayo magsasalo-salo, ititip natin yung kamay natin sa tinapay, sa lalagyan. Ibig sabihin, we agree. Nagkakaisa tayo lahat. Amen. Sa layunin, sa kaisipan, sa plano ng ating Panginoon. Bilang isang iglesia, bilang isang katawan ni Kristo. At sa ating po pagsalo-salo sa tinapay sa kopa, na siyang simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Sabi po sa salita ng Diyos, kung walang pagtigis o pagdalag ng dugo ay walang kapatawaran. There will be no forgiveness of sins unless blood is shed. Amen? Unless blood is shed. And that's why the only blood that is worthy to be shed is the blood of Jesus. Amen. Because He never committed any sin. Although siya ay walang kasalanan, ngunit siya ay ginawang kasalanan para sa atin. At yun po yung dapat natin alalahanin. Every time that we come here to partake, ay ang dami pong mga bagay na kalakip sa ating pong pagsalisa. Hindi po simple lang yung bahagi natin sa participate natin sa pagkain ng tinapay at pag-inom ng kopa na ito. Hallelujah. At ibig sabihin po nito, sabi nung salita, it is the new covenant. Yung covenant po is God made it. Ibig sabihin, tinalihan niya ang kanyang sarili para gawin ang mga bagay nito. Ano yung pangako niya? Na hanggang sa dulo ay lagi siya nasa atin. Amen. Lagi tayong sasamahan. At ang kapangyarihan niya, ang buhay niya na sa atin, ang siyang magdadala. The life of Jesus that is now inside of us, na gaya ng kilta kanina, hindi lang siya kasama natin, kundi siya ay nasa loob natin, nakatira sa atin. Amen. At totoo po yun, nakatira siya. Kung kaya sabi niya, I will never leave you, nor forsake you. So yung pag-celebrate natin, ito yung mga pangako. Nung ginawa niya ito, ay para posible na tayo ay magtagumpay. Amen. O kaya sa ating pong pagsasama, every time that we come together to celebrate, sabi nga, this is the Lord's Day celebration. Amen. And when we celebrate Him, every time we come, we celebrate Him. We celebrate the victory that God has given us. Amen. Hallelujah. O kaya, napaka-importante po yung ating pagsalo-salo. Amen. O kaya, kung kayo man may meron sa bagay na umuusik pa sa konsensya nyo.
ay making right with God. Amen? Yan lang po nakakalam niya, with God. At huwag po tayong sabi nga let us not partake na mayroon tayong hindi magandang konsyensya sapagkat tayo ay nagkakasala. Amen. When we partake with clean conscience, knowing that we don't have issues with Jesus. Amen. Kung may issue po tayo, ayusin po natin ngayon. Madali na po. Pagpakumawa tayo, at magiging ng tawad. Sapagkat si Lord po, natingal sa puso mo, na sincere ka na humingi ng tawad. Sabi niya, siya ay tapat, na lagi kanyang makatawarin. Every time you come to Him, no matter how many times a day, for the same sin, He will always forgive you if you are sincerely repentant of your sin. Amen. And praise God. Kaya nga, masaya itong celebration natin. Because celebrate it. Celebrate Jesus. We're planted in our heart. Knowing that it's done. Hallelujah. And we are triumphant with Him. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa mga elemento sa harap namin. Ang tinapay na siyang simbolo ng iyong katawan at ang kopa na siyang simbolo ng iyong dugo. Lord, sa aming po pagsalo-salo, kaya po ninyo na makamtan namin ang mga pinagplano niyo sa mga susunod na araw, sa araw na ito. Hanggang sa muli po namin pagtitipon ulit, Panginoon. At nawa, ang katagumpayan na pinangako po ninyo ay lagi namin matatamasa sa lahat ng bahagi ng aming buhay. Sa unang aming mga mahal sa buhay na kasama sa mga pagpapalang iyong binubuhos at ilalagay sa aming Panginoon. Dear Lord, bless the elements, I pray. In Jesus' name. Amen.
ng tinapay. Sa atin pong pagsalo-salo, isipin natin ang mga pangako ni Lord na sa kanyang katawan. Sabi po doon ay pinagalingan tayo sa lahat ng kanyang mga sugat. Anumang sakit o karamdaman. Kaya i-claim na natin yun. As we partake, we receive what Jesus promised. In His body, He said, by my wounds, you are already healed. Let's partake. Taas po natin ang cup. Ganun din isipin natin. Ang dugo ni Kristo siya nagbugas ng lahat ng kasalanan. Amen. At siya rin na nagbugas ng lahat ng mga pasakit sa ating kaluluwa. Lahat ng mga mental, emotional, na mga karamdaman ay inugasan na ng Panginoon. As we partake, isipin po natin yun at tanggapin natin ang mga bagay na yun sa ating buhay. Para sa ating lahat yun. Let's partake. Amen.